Sometimes life gets hard, parang walang kaibigan. Akala mo iniwan silang lahat, walked away. Pero may dahilan, there's a reason behind everything. God has a plan, trust Him, He's always listening. Minsan you feel alone, parang walang nagkakaintindi. Kung kailangan mo ng tulong, no one stay by your side. Ito lang kawain, bakit sa'kin ito nangyayari? Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga. Ngayon po ay araw na at holiday, Holiday ngayon. Araw ng Ninoy Aquino. Ninoy Aquino Day, Tayo po ay sa atin ay maulan, Isang maulang umaga sa ating lahat. At nawa tayo ay mag-ingat, Ingat tayo sa ating weather, Dala ng payong kung tayo po ay hindi maiwasang lumabas, para hindi magkasakit, At ngayon po sa ating daily devotion, dito sa ating God's morning, tayo ay tutungo sa isang mahalagang paksa, At ito ay mula sa Matthew 6 verse 19, at ito ay pamagatan nating where is your treasure? Nasaan ba ang kayamanan mo? Yan ang ating pamagat ngayon dito, mula po sa talata ng Matthew 6:19. Atin pong pag-aralan at atin pong sabi nga ay pagnilayan yun. Salamat sa tulong, Pagnilayan po natin ito at buksan ating isipan pang suriin natin, Nasaan nga ba talaga ang ating kayamanan, At ngayon, pag-aralan po natin yan. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner, para tayo ay samahang basahin ang talatang ito. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Dito po, good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay babasa sa Matthew 6 verse 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa muli naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Lord, patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, samahan ng iyong banal na Espiritu upang lubusan naming maunawaan ang lahat ng ituturo mo sa amin, Panginoon, at aming maisapamuhay. Kayo rin po ang manguna sa aming maghapon, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming mga gagawin, sa aming mga pananalita at aming mga iniisip, Lord. Pangunahan mo po ang bawat isa upang ikaw po ang mapapurihan sa lahat ng aming mga kasalamuha. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kayamanan, Panginoon, na iniingatan ay nawa ay ikaw po ang pumasok sa aming puso, sapagkat ang kayamanan po namin ay sa piling mo lamang, Panginoon, at hindi po sa kayamanan dito sa lupa, Panginoon. At ito pong mga salita na aming pag-aaralan ay patuloy nyo kami samahan at gabayan. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po dito sa Amplified Version, do not store up for yourselves. Yung mga material daw po, treasure on earth, where moth, sabi nga, and rust destroy, and where thieves breaks in and steal.
Sabi nga po ang talatang ito ay napaka-popular, no ho. At ito po ay isinulat ni Apostol Mateo na sabi nga po ay ang background po kasi ni Matthew ay dati po siyang tax collector o maniningil ng buwis, no. Kaya alam na alam po niya ang tungkol sa pera, no, kayamanan, at mga bagay na panandalian lamang, ano ho. At habang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa Mount Olive, no ho, ay mapansin po natin, ano, nagte-take note siya, no. At ito po yung na-take note niya, no. Kaya nga po ito ay hindi lang isang utos, kundi dahil naranasan po niya mismo kung paano naloloko, no? Sabihin po natin, the word is naloloko ng kayamanan ang puso ng tao. Tunay nga naman, ano ho? Dahil ang kayamanan, ano man ang kayamanan na meron tayo dito, hindi naman natin madadala sa kamatayan. Ano ho? At kalimitan ay, sabi nga ay nagiging punot dulo pa yan ng paghihiwalay ng mga, sabi nga ay magkakapatid o yung mga taong naiwan, ano, nang namatay. Ano ho? At dito ho, no ho, ay pinapakita po sa atin, ano ho, na ang kayamanan ay naluloko ang puso ng tao. No ho? Kung yan po ay kayamanang, sabi nga ay mga material. Pero hindi naman po lahat. Meron naman pong, sabi nga ay nagiging kaayusan naman. Ano? Kaya nga po dito sa bundok ng Olivo, ano, ay tinuro na ating Panginoong Hesus ang tunay na halaga ng buhay. Ano, hindi sa kung ano ang hawak-hawak natin o kung ano yung material na meron tayo sa ating mga kapatid, kundi kung ano ang nakatago sa ating mga puso. Ano nga ba yung nandyan sa ating mga puso? Kaya nga po, isang katanungan po sa atin ngayon, saan natin inilalagay ang ating oras, pagod, at pag-asa? Sa bagay bang madaling masira? O sa bagay na walang makapag-aalis? Kaya nga po sa panahong iyon, tandaan po natin, ang mamahaling damit ay itinuturing na kayamanan ng panahon yun, ng isang tao. At dito po nagsisimula ang paalala ng ating Panginoong Hesus. Ang kayamanan dito sa lupa ay dahan-dahang nawawala kahit wala namang gumagalaw nito. No, pansinin po natin, di ba? Yung bahay, binubukbok yan. Kaya nga, ginawang example nasisira yan. Yung ganda, yung kakisigan ng isang tao, tumatanda yan. Lahat, ay nasisira. Kaya nga po, sabi nga, yan ay dahang-dahang nawawala kahit walang gumagalaw. Sabi nga, ang gamo-gamo na sinasabi dito ay dahan-dahang sumisira kahit hindi natin napapansin. At ipinapakita nito na walang permanente sa mundong ito. Kaya nga po sabi rin ni Matthew Henry, sa kanyang commentary patungkol dito is, worldly wealth is a fading thing. It is a dying thing. Moths consume the finest garments, so the most glittering worldly glory wastes away. Ang awang sabi nga po, ang mga bagay na ipinagmamalaki natin, posisyon, damit, reputasyon, ay unti-unting kumukupas. Kaya nga po, wag po natin ilagay ang ating pag-asa sa bagay na kayang sirain ng gamu-gamo. Hindi lang po, sabi nga ay sa labas ang pagkasira nito. Minsan, akala natin buo pa, di ba? Pansinin natin yung ating mga hamba. Kung yan ay aanayin, ay akala natin buo pa, di ba? Paghawak natin, minsan sira na Bakit? Kasi nga ganun po yun. Ganun po yung gamu-gamu o anay na yan na sumisira.
Ano ho? Kaya nga po, may hangganan. Kahit anong ingat natin, hindi natin mapipigilan ang panahon at pagbabago. Ano ho? Sabi nga rin po sa atin ni JFB, ni Jameson, Powsett and Brown, no, sa kanilang commentary niyan. Rust and moth are silent, slow, but sure destroyers. Ano ho? Mabagal man sila, o sabi natin, matahimik man sila, pero sigurado yan, maninira yan. Tuloy natin. Sabi, teaching us that all earthly possessions are perishable. Kaya nga po, ito po yung nagtuturo sa atin, hindi po natin kailangan may sumira sa labas eh. Mismo minsan, ang mga bagay ay, sabi nga ay, nagpapakita po yan ng hangganan. Kahit hindi natin galawin, o madali, o maaksidente yan, kahit anong ingat natin, ang panahon ang maharing kumuha dito. Sabi nga, maaari ang mag-deteriorate, dahil minsan sa natural wear and tear na tinatawag, o sabihin na natin ay dahil ang tao hindi naman lagi ang malakas, merong hangganan lang yan. Meron yang sinasabi nating lifespan o timeline. Ganun din po ang buhay at kayamanan. Walang sino man ang makakaiwas sa katotohanan ito. Sabi nga po ng Oxford, metal rust, organic matter decays. Sabi doon, it is the natural law of this world. Everything in the physical universe is subject to entropy and decay. Scientifically proven and biblically declared. Kita po natin, even ang mga kilalang university ay nagpapatunay na wala pong permanente sa mundong ito. Kaya nga po, ang siyensya mismo ang siyang nagpapatunay na lahat ng bagay sa mundong ito ay unti-unting humihina at nawawala. Walang material po na bagay ang mananatili magpakailanman. Kaya, huwag nating itali ang ating buong buhay sa bagay na siguradong mawawala. Sabi nga rin po sa atin ng Luke chapter 12 verse 15 na ito po. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Iyon, wala daw po yun doon. Ang tunay na buhay natin ay wala sa dami ng ating bank account, dami ng lupa natin, dami ng sasakyan natin, dami ng property natin, dami ng negosyo natin. Hindi, nasa kung sino ang Diyos na iyong pinagkakatiwalaan. Sa lahat ba ng meron tayong property, nandun din yung Diyos? Nabibigyan ba natin ng kaluguran ng Diyos sa lahat ng yan? Sabi nga, hindi lamang po ang panahon ang kumukuha ng lahat ng yan. Maaring mawala rin po yan sa isang iglap. Hindi lang dahil sa mga magnanakaw, kundi maaring sa pagbabago ng batas. Pagbagsak ng ekonomiya, sakit, kamatayan. Di ba? Dati noon, walang limit ang lupa. Di ba? Dahil sa batas, nagkaroon ng taglilimang hektarya na lang. Di ba? Pwede pong sa isang iglap, mawala po yun lahat. Ibig sabihin, walang seguridad dito sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kayaman, sabi nga, pwedeng isang bagyo lang. Di ba? Isang sakit lamang. Isang sandali lamang. Maaring mawala ang lahat. Kaya nga po, paalala rin po sa atin, isang commentary din ni John Calvin, if we fix our hope on earthly riches, our hearts
are never at rest. Nga naman, ano ho? For they are exposed so many accidents. Let us therefore choose a treasure which no one can take away. No, napakaganda ho nun, ano, ng mga bagay sa buhay natin, ano ho, na kung sa pera tayo nakatali, ano ho, ay, di ba lagi tayo may pangamba o takot na baka pawala ito? No? Kahit nga minsan nilagay mo na sa bangko tapos na yung bangko pala anong tawag doon, nagkaroon ng na ano sila na minsan di ba may mga bangko na nagko-close, no? Kaya ngayon mahirapan ka pang kumuha ng ano sa PDIC, tama? Minsan may ganon na biglang nag-close yung bangko. Tapos minsan wala nang asset na makuha, no? So, yung halimbawa ay meron lang talaga na naka-insure dyan na halimbawa yung 5 billion mo magiging 500,000 lang kasi as per PDIC parang ang limit 1 million na ngayon. ha? 1 million. At tinaas na ngayon. So 1,000,000 na ngayon, no? Kaya nga po hindi talaga permanente ang lahat, no? At walang seguridad lahat. Ano ho? Kaya nga po kung diyan tayo nakatali, no? Bawa nakatali tayo sa pera, no, laging takot tayo na baka mawala. No? Ngunit kung sa Diyos tayo nakatali, tandaan po natin, walang magnanakaw, walang bagyo, walang sakit ang makapag-aalis sa iyong pag-ibig. Siya ang tanging seguridad na hindi kailanman mabibigo. Kaya napakahalaga po na ituwid natin ang ating maling pananaw. Don't get me wrong, ano ho? Hindi po bawal magkaroon ng pera o ari-arian, ha? Hindi ho yun ang sinasabi natin dito. Ibig sabihin, wag po natin doon ilagay ang ating puso. Sabi nga ng 1 Timothy 6:10, di ba? For the love of money is the root of all evil. If you love the money. Ibig sabihin, mas mahal mo na yung mga bagay sa buhay mo kaysa sa Diyos. Kung mas mahal mo na yung mga bagay na minsan, pansinin mo, no, sa buhay natin pag ito, napapabayaan mo ba ang gawain ng Diyos? O nagsisilbi itong kalakasan mo, no? Sa iyong negosyo, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pamilya. Yan po ibig sabihin. Kaya mahalaga pong ituwid natin ang mga maling pananaw. Tandaan po natin, hindi po bawal magkaroon ng pera o rarihan. Pero wag natin nailagay ang mga puso natin dito. Hindi masama na magkaroon tayo ng mga bagay na yan. Pero masama po kung doon tayo nakatali ang ating pag-asa. Kung doon nakadali ang ating buhay. Kaya nga kung minsan, kapag nawala yung mga bagay yun, nahirapan kang sumamba sa Panginoon, hindi mo na mapupurihan ng Panginoon. Parang laglag ang lahat ng buhay mo. Dahil hindi rin po totoo na kung mayaman tayo, pinagpala na tayo ng Diyos. No? Kasi minsan, doon po ay pinagpala ang taong ito. Ang ganda ng kanyang buhay. No? Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa laki ng ipon, kundi sa lalim ng iyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At hindi rin totoo na kung wala kang pera, wala ka ng kinabukasan. Tandaan, ang kinabukasan natin ay nasa kamay ng Diyos, hindi sa bangko. Ang Diyos po ang ating pag-asa. Siya ang ating tahanan magpakailanman. Sabi nga sa atin ang Psalm 62 verse 10 ay ito. Huwag kayong magtiwala sa gawang marahas ni sa panghaharang umasang uunlad, kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat
asahan. Iyon, minsan kasi madali tayo umasa sa mga bagay na ganyan. Pero kung wala ang Panginoon Diyos sa lahat ng yan, mahirap pong asahan yan. Dahil kahit lumaki pa ang iyong kayamanan, hindi po dapat doon natin nilalagay ang ating puso at isipan. Dahil ang ating mga puso ay para lamang sa Diyos. Hindi para sa anumang kayamanan sa mundong ito. Kaya kahit ano pa ang dapat nating gawin, ay sabi nga po, itago po natin ang ating yaman sa langit. Dahil anuman ang yaman natin, yun po ay mananatili magpakailanman. Sabi nga, hindi yun masisira. Sabi nga sa atin, di ba, paalala sa atin ating Panginoong Kristo, Matthew 6 verse 20 to 21. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Napakalinaw po nun. Ang ating mga puso ay sumusunod sa ating mga kayamanan. Kung saan nakatago ang iyong yaman, doon din po nakatali. Kaya itago natin ang ating yaman sa langit. Doon po mananatili magpakailanman. Sabi nga rin po sa atin ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2. 1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay ng panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Malinaw po sinasabi dyan. At paulit-ulit natin sinasabi ngayong araw na ito. Ituon natin ang ating isip at puso sa langit, hindi sa lupa. Dahil kung saan nakatago ang ating mga yaman, doon din nakatali ang ating mga puso. O doon din tayo mismo nakatali. Kaya nga, mahalaga po na paano natin, sabi nga lahat ng yaman yan ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero paano nga ba natin ginagamit ito? Yan ang mga katanungan. Kaya nga, paalala pa rin po dyan. Sabi nga, paano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Meron mong talata, sabi doon sa Matthew 6, sa 1 Timothy 6 verse 17. Ano sabi po doon? Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Iyo, dahil marami pong mayaman na ngayon ang sabihin natin, yumaman ka lang, nag-iba na ugali mo. O yumaman ka lang, kung apakan mo yung mga tao, parang nabili mo na yung buo nilang pagkatao. Di ba naririnig natin at nararanasan natin yan, even kahit ngayon sa kasalukuyang panahon. Sabihin na natin, maraming tao ngayon na talagang lunod na lunod, hindi ho sa baha, kundi sa pera. Na wala nang pakialam kahit malunod ang tao. Pero mapapansin natin, ang hirap nilang panagutin. Tama? Kasi dahil nandun sila sa impluwensya ng pera. At wag po tayong mabulag sa mga ganitong sitwasyon dahil hindi po ninanais din ng Diyos. Pero tayo mismo ay nagpapasira sa mga ganitong mga klase ng tao. Kaya nga, wag po tayong umasa sa kayamanan ng mundong ito. Kundi umasa po tayo sa Diyos. Dahil ang pera ay maaaring mawala. Ngunit ang Diyos ay siyang nagbibigay ng lahat. Siya ang hindi nagbabago. Siya ang siyang tunay na pag-asa ng ating
buhay. Sabi nga sa atin ng Hebrews 13 verse 5, no? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Iyo, no? Ang very popular dyan, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Lagi nating nasasabi yan. Pero yung unang bahagi, huwag kayong magmukhang pera. Di ba? Tandaan po natin, ang Diyos ay sapat. Hindi po natin minsan kailangan ng labis na kayamanan para maging buo at masaya. Kapag siya po ay, sabi nga ay, nandoon sa anumang meron tayo. Ibig sabihin, nandoon ang Diyos. Sa kung ano ang meron tayo, sapat po yan. Dahil kung ang Diyos ay nasa lahat ng bahagi ng ating buhay, no? Magiging kontento tayo. O sabihin na natin, kapag ang Diyos ang siyang ating pinangahawakan, no? Di baling wala ako nito, pero meron akong Diyos, no? O kahit ko, konti lang ang meron ako nito, pero nasa akin ang Diyos, masaya na ako. Kontento na ako. Dahil kapag ang Diyos ang meron tayo, nasa atin na po ang lahat ng kailangan natin. Dahil ang Diyos, hindi po niya tayo iiwan kailanman. Sabi nga nito, wag ka magmukhang pera, di ba? Dahil kasama natin siya hanggang sa dulo ng mundo. Kaya nga po, dito sa ating topic ngayon, ang tanong, saan nakatago ang iyong puso? Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag magtrabaho o huwag mag-ipon, huwag magnegosyo. Ang sabi lang po dito ng ating Panginoon, huwag doon natin ilagay ang ating buong pag-asa at puso. Dahil ang kayamanan sa lupa ay panandalian lamang. Masisira, mawawala, ngunit ang kayamanan sa langit ay panghabang buhay. Hindi po masisira. Walang makapagnanakaw. At ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Pananampalataya, paglilingkod, at pag-asa sa kanyang pangako. Doon po tayo mag-impok. Ulitin ko, pag-ibig ng Diyos o pag-ibig natin sa Panginoon Diyos, pananampalataya, paglilingkod, at pag-asa sa kanyang pangako. Ito po ang tanging walang makapag-aalis sa sino man sa atin. Kahit ang kamatayan, hindi po tayo kayang pigilan nito. Kaya nga sa akin pong pagtatapos, bagamat may tanong ang ating Panginoong Hesus na nananatili hanggang sa ngayon, saan nakatago ang iyong puso? Doon ba sa bagay na kayang sirain ng gamu-gamu? O doon sa Diyos na hindi kailanman nagbabago? Ang lupa ay may hangganan. Ang langit ay walang hangganan. Ang pera ay lumilipas. Ang pag-ibig niya ay nananatili. Ang kayamanan dito ay maaring mawala sa isang iglap. Ngunit ang kayamanan sa langit ay hindi mananakaw. Hindi kukupas. Hindi masisira kailanman. Kaya huwag mong ibigay ang iyong puso sa mga bagay na siguradong iiwan ka lang. Ay, sad, no? Yan. Ibigay natin ito sa ating Panginoon Diyos. Na hindi ka iiwan kailanman. Hindi ka rin niya tutulugan. Dahil ang iyong yaman ay hindi kung ano ang hawak-hawak natin sa ating mga kamay, kundi kung sino ang hawak mo sa iyong puso. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang tanging yaman na mananatili magpakailanman. Yan, Yan po tayo magtatapos. Naman tayo napagpala ng ating Panginoon. At ngayon naman, tayo tutungo sa Venice Reflection. Wala akong word of today. Wala.
Yaman, word for the day. Okay, God's morning po mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating napag-aralan ay huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ito ay nasisira lamang. Tayo po ay mag-impok ng kayamanan sa ating Panginoon. Madalas po tayong nag-aalala at napapagod sa pag-iipon ng pera, ng bahay, lupa, at mga mamahaling gamit, lahat po ng mga material na bagay at ating iniipon. Ngunit gaano man kalaki ang ating naipon, darating na aalis din po tayo, mamamatay din po tayo, at hindi po natin yun madadala sa kabilang buhay. Kaya't wag po nating ilaan ang ating buong buhay sa paghahangad ng mga bagay na lilipas lamang, sa halip ay gamitin po natin ang ating yaman, ang ating oras, ang ating panahon at lakas para sa pagmamahal ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Ito po ay ang kayamanang kasama natin hanggang sa kabilang buhay. At doon, walang maninira, walang magnanakaw, at doon po ay makakasama natin ang ating Panginoon. Ito po mga pinag-aaralan natin ito. Ito po yung mga ginagawa natin ito tuwing umaga. Ito po yung kayamanan na sinasabi ng talatang ito sapagkat ito pong mga ginagawa natin, mga Bible study na sinasalihan natin sa pag-attend ng church, sa mga cell group na kinabibilangan natin. Ito po yung mga kayamanan na dapat nating i-treasure sapagkat dito po nakikilala natin ang lubusan ng ating Panginoon. Kung gaano tayo ka-blessed na tayo ay nilikha ng ating Panginoon, na tayo ay minahal ng ating Panginoon, na ang kanyang buhay ay sinakripisyo niya upang ang kanyang dugo ay tumubos sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Kaya po, ito po mga bagay na ito ang tinutukoy dito sa ating dito sa ating napag-aralan sapagkat ito po ang totoong kayamanan. Ang mga ganda, physical appearance, yung mga yaman dito sa Collection. yung mga collection mo, yan po lahat ay lumilipas. Yung mga sasakyan na lumilipas po ang value ng mga yan. Kaya po ito pong karunungan na natututunan natin dito sa Bible study. Ito po ay tumatagal ang panahon, ito ay lumalago. Ito ay nagkakaroon ng buhay sapagkat kung tayo ay dadating sa mga pagsubok na hindi natin maiiwasan sapagkat ito po ay nakalaan talaga sa buhay natin upang tayo ay tumatag at tayo ay magkaroon ng aral sa lahat ng pagsubok na ating napagdadaanan. Yung mga bagay po na ito na ating napag-aralan ay magagamit natin sapagkat ito nga po yung treasure na sinasabi ng ating talata ngayon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Parang irarapture yata ako. Joke lang. Okay, so ngayon tayo po itutungo sa ating mga kapatid via online. At ngayon ay dito po sa ating comment section. Tayo po ay pinangunahan ngayong araw na ito. Yan, ng ating kapatid mula po sa Bulacan Chaong. Yan po. At ngayon po ay yan, mula po sa Bulacan Chaong. Kasama po natin ang Artillaga family yan, sa pangunguna ni Kuya Chris Artillaga. At pagbati rin po natin sa ating kapatid dyan sa mag-asawang ito. Kasama rin po natin si Nay Marta. Yan, ang mag-asawang yan. At pagbati rin po natin sa ating mga kapatid dyan, dyan kay Nay Gori, Nay Lina, kay Yasel at kay Inigo. Yan, isang mapagpalang umaga po. At nasundan po yan ang ating kapatid, mula naman sa Villa Escudero. Yan, kasama po natin si Nay Winnie Patual at ang Patual family. Isang pagbati po natin dyan sa Villa Escudero. Yan. Tayo umangat. Yan. At sinundan po yan. Mula naman po sa bayan ng Liliw. Yan. Kasama po natin ang Arosena family. Yan. Kasama po natin si Nay Edna Arosena.
At nasundan po yan ng ating kapatid from Barangay Concepcion, San Pablo City. No? Pagbati natin sa mag-asawang ito, kay Brother Arthur at kay Kumaring Carmeline. No? Isang mapagpalang umaga po, no? Sa Azucena Tanyo family, at pagbati rin natin sa kanilang mga magagandang anak, baby. Yan. Kay Julene at kay Pao, isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. Siyempre pagbati ko sa aking inaanak na si Tyron at ni kay Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. No? At tungo naman po tayo sa Dubai. No? Kasama po natin. Yan, kasama rin po natin yan kagabi. No? Yan si Marife Patual. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, kapatid. No? At nasundan po yan ng ating kapatid from Osami City, yan, sa pangunguna po ng kasama po natin ang C family, yan, at pagbati natin, no, kay Doktora Julia C, isang mapagpalang umaga po sa inyo, at syempre pagbati natin dyan kila Sir Dodong, no, kay Johan, kay Jansen, at kay Kerwin, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tungo naman po tayo sa Dolores, Quezon, kasama po natin si Nay Remy Alinea, no? At ang Alinea family, yan, ano, yan, mga kasama rin po natin yan sa Bible study, no? Yan, si Nay Remy Alinea, ano, at pagbati rin po natin, no? Dahil sa Dolores, Quezon, binabati rin po natin yan, si Tatay Victor at si Nanay TC, at ang lahat po ng mga nakikinig dyan, ano, sa Dolores, Quezon, no? Yan, ano, at sino pa? Ayan, tungo naman tayo from United States of America. Kasama po natin from Washington, Seattle. No? Yan, kasama natin ang Dow family. Yan, sa pangunguna ni Nars Abby. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sino pa? Yan, from Santa Rosa, Laguna. Kasama rin po natin ang aking magandang nanay, no? Yan, kasama po natin aking nanay, si Corazon Getgano Mercado. Siyempre pagbati natin dyan sa ating kapatid kay Caroline Mercado, ganun din sa aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ at kay Sian, no? Siyempre pagbati ko rin sa aking anak na nasa Batangas, no, si Kyle, no. Ingat-ingat tayong lahat at maulan pa rin, no? Ilang araw na yung ulan na, no? Ayan. At tungo naman tayo sa ating kapatid from from Barangay Santo Angel, no? Yan, kasama po natin ang ating kapatid, ang Mendoza family. Yan, si Sister Manilyn Mendoza. Yan, at pagbati sa iyong buong pamilya. Yan. At sino pa? At kasama rin po natin ang ating pagbati natin diyan sa Barangay Concepcion, no, sa Carmelite, no. Nabati natin ito si Maria Luisa Paur, no, Lapugot, yan, at binabati ko rin ang mga taga AAA, no, yan, na hardware, no, diyan sa inyong lahat diyan. Siyempre si Ella Ate Lolet nandyan, ano, at lahat-lahat ng mga nasa AAA, no, yan. Yan, at isang pagbati sa iyong buong pamilya, Sister Maria Luisa Paur Lapugot, yan. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, nawa ay nabati ko lahat, ano, at ngayon po tayo ay magtatapos na, at sa ating pong pagtatapos, ano, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Okay, let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan. Muli, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigyan mo kami ng bagong pag-asa at layunin, Panginoon. Tinuro mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dapat po namin pagtuunan, Panginoon, ng aming oras at panahon. At ituon, Panginoon, ang aming mga puso at bigyan, Panginoon, ng tamang pananaw ang lahat ng mga bagay na aming tinatamasa. Tunay, Panginoon, na ang mga material na bagay nito ay walang kabuluhan kung hindi ka, Panginoon,
ang siyang napapapurihan. Kaya Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na magamit ang anumang bagay na meron kami upang maluwalhati namin ito at maging isang kayamanan sa langit. Kaya sa lahat ng ito, patuloy na patnubayan mo po ang bawat isa sa isip, sa salita at gawa at pagkalooban ng knowledge and wisdom, Lord, upang mapamahalaan namin ng tama ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. At Lord, sa mga oras na ito, Lord, patuloy mo pong pagpalain ang bawat makakarinig ng salitang ito at patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan sa lahat ng may karamdaman at Panginoon, patuloy na lakas, O Lord, sa mga taong nangihina at nanlulupaypay dahil sa mga problemang kinaharap. Kaya Panginoon, Lord, sa lahat ng ito, patuloy po kaming umaasa at patuloy po kaming humihingi ng kalakasan mula sa iyo. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. Again, O Lord, this I pray in the name of our Yeshua Masiya, O Lord, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.